Alas 5 G's na, 1 Western Visayas na. Alas 5 G's na, 1 Western Visayas na. We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, gatututukan, subong sa One Western Visayas. Sa pihak sang pigado nga serbisyo, Metro Pacific Iloilo Water ginaduso ang 9 pesos per cubic meter nga saka sa presyo sang tubig. Pagtupa sang ulan na eksperyensyahan sa pila ka lugar sa Western Visayas, mga residente sa landslide kag flood-prone areas ginapaligmat na sa posible epekto sang Bagyo Aghon. Operasyon kontra kolorom nga mga PUV. Tuguran na sang LTO sa masunod nga semana. Mga unconsolidated PUJ. Magabiyahe pa bala? Bacolod Chicken and Asal Festival 2024 hiwaton. Apang mga vendors sa Manukan Country wala nalipay sa kaiwatan. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Jethro Charlatan. Ako naman si Aiden Prietos live diri sa GMA Bacolod Station. Makaupod man naton sa pagdulong sang balita. Dugay-dugay si Kim Salinas live sa Barangay San Pedro, Haro, Iloilo City. Mga kapuso, 9 pesos per cubic meter nga saka sa presyo sa tubig ginaproponer sa Metro Pacific Iloilo Water. Babuso pila ka mga konsumidor na mahalan. Public hearing tuwing diri ipatigayon sang MPIW sumugod sa Lunes. Nakatutok Kim Salinas. Sa tunga sang isyu sang kakulang sang supply sang tubig, kag pigado nga serbisyo sa mga konsumidor, ginaproponer pa sang Metro Pacific Iloilo Water ang 9 pesos nga saka presyo sang tubig nga ginasupply sini. Kung sa iban, ini ang wrong timing para sa Chief Operating Officer sang MPIW. Perfect timing ini, agud mapasanyog ang ilang serbisyo. Sa amin, ito na nga yung perfect timing kasi para hindi na ulit mangyari itong nararamdaman natin. Right now is the perfect timing for us to implement projects and yung tariff talaga yung makaka-resolve niyan, no, para makapag-implement kami ng more projects. Kaangot sini, magahiwat sa public hearing ang kompanya sumugod sa Lunes, Mayo 27 sa naglain-lain nga mga venue. Suno sa MPIW, mahimo pa magbago ang 9 pesos nga saka presyo. Depende sa resulta sa public hearing kag kun pila ang aprobahan sang Local Water Utilities Administration. Depende pa yan kay Luwa kung anong level yung i-grant sa amin, no? Kasi re-review niya lahat ng projects na nakalista doon sa submission namin. Apisar sang saka presyo suno sa MPIW, sila sa gihapon ang may pinakamanubo nga presyo sang tubig kung ikumparar sa iban nga water distributors sa Metro Iloilo. Apang ang mga konsumidor na mahalan sa gihapon. Kinaandaan nga ginabaydan sang pila ka mga konsumidor sa Barangay Lanit, Haro, Kadamulan ang nagalabot sa 500 pesos o kung may konsumo nga 25 cubic meters. Kung mapatuman na ang 9 pesos nga saka presyo, magalabot na sa 725 pesos ang ilabayaran kada bulan. Kabugat man siya rin kung magsaka. Ito kung pigado, gid yung tao, mandidaan din nga kung wala gid pang buyan, bugat man. Mahal na gid, di ka nang pila ka gatos nga, nga balakan. Bayad. Isa pa nakakilo nga manok. Nagapanawagan naman ang pila ka mga business group sa MPIW nga kayhon sa gilayon ang ila hindi masaligan nga serbisyo. Ang mga grupo ang gilakipan sang Iloilo Business Club, Iloilo Economic Development Foundation Incorporated, kag Filipino-Chinese Chamber of Commerce of Iloilo Incorporated. Suno sa ila, apektado ang negosyo bungod sang kulang nga supply sang tubig halin sa MPIW. Handa ang mga grupo nga magbulig sa MPIW agud masolbar ang problema sa supply sang tubig. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga puso sa Bacolod City naman, gintukod nga balaligyan sa deaf-mute community sa Bacolod City Public Plaza ginapakaka sa alkalde. Yaring balita nga itong gintutuga.
Talalupang doon ang inang istruktura nga nahamtang sa Bacolod City Public Plaza. Ang anay waiting shed, daw kasubo ang gin-improvise ang ginhimong kiosko o kung malaligyan sa mga produkto. Naglapta ang mga laragway sa social media kang pila ka mga netizen ang nagkwestiyon sa istruktura. Sa ulihi, natukiban ng istruktura para sa deaf-mute community sa Bacolod. Nahibaluan niya ginsugdan sa Bacolod City LG ang grupo nga gamito ng istruktura kung sa din sila masami nagatililipon kag nagahiwat sa meetings. Sa kiosk man ini ipahamdang ang mga produkto nga sila mismo naghihimo. Abang sunod sa City Legal Office ang orihinal nga plano nga pagbutang sang kiosk kag pagpasugod sa grupo sa pagbaligya sa lugar ang on-hold anay bago sa renovation nga himuon sa plaza. Nagmando ng alkalde nga ipakakas kag pangitaan sila sang iba niyo pwesto. Now, subong temporary daw i-allow sila masigi, pero anagin sila sang sang ilagin na mapistuhan, gid na daw mapermanentihan gid nila. May reaksyon naman ang pila ka managbaligya sa pagpasugot sa LGU sa nasambit nga grupo. Tani may ara man Nga may ara man kami nga pisto nga amon kami asosasyon kami dire mo ti anong pulos ang amon asosasyon di nga amon kami ni permi Pinpasiraduhan sa LGU asang tinalikdan ni adlaw ang 17 ka may establishmento sa Estefania, Mansilingan kag Alhis matapos matukiban nga wala sang business permit. Eventually, makagtuan gid kamo namon kag mapasiradan ang inyong store kung way kamo business permits. Efficient magid ni ang QR code, at least ang tao aware na kung fake kung hindi ila permit. Ginapausisa na sa LGU ang dugang panga 2,000 ka mga establishmento bangod ginapasuni kulang sa papeles base sa ipatigayon nga tax mapping sa Enero 2024. Sa kabugusan nga 300 ka maging papanaugan na sa notice of closure. Sina diri ang napasiraduhan. Obot Kiril Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Anti-colorum operations sa mga PUV mas pabaskugon sang LTO-6 sa masunod nga semana. Isa ka progresibo nga grupo sa Bacolod City nanindugan nga magabiyahe gihapon apisar wala sang prangkisa. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay San Pedro, Haro, Iloilo City. Kim? Jert, nagpaandam ang LTO-6 sa mga unconsolidated PUJs nga piliton pa magbiyahe sa masunod nga semana nga istrikto nila nga ipatuman ang operasyon batok sa mga koloro. Sa masunod na nga semana, magasugod ang pagpangdakop sa Land Transportation Office 6 sa mga kolorom nga public utility vehicle. Magapatigayon sang roadside inspection sa ahensya sa pagsekyar sa mga rehistro kag prangkisa sa mga PUV. Apang paglaro sang LTO-6, ang ila operasyon ang wala sang direkta nga koneksyon sa PUV Modernization Program. Ila pagadakpo ng mga kolorom nga PUV na consolidate man o kun wala. Hindi kami magpasilabot sa kwan, no? Sa consolidation kay TIA na isang LT4 being concern. Pero the fact no, nga pagbiyahe sang isa driver nga expired na franchise. Sang nahibaluan niya mag-operate na ang LTO, ang pila ka mga unconsolidated PUJ drivers sa Iloilo City nagapang-alang-alang na nga magbiyahe sa masunod nga semana. Naulat ko na ang desisyon ni Inday ng operator kung ano siya, kung ibiyahe pa lang yun kung hindi na. Oo, mo lang na ako na pangambuyan. Uy, mong Samtang, hindi naman magpasubil ang grupo nga Bacod Manibela sa Bacolod City sa pagbiyahe sa Lunes. Nabalaan na iya sa aton nga DOTR, LTFRB, mismo ang aton nga LTO na wala anay status quo kag wala na panay nga matabo suno sa aton nga kongreso. Kami manindugan na kung ano ang resulta dito sa hearing sa kongres nga wala sa dinak panay kag status quo, dapat na niya ang aton nga pag-sundon. Paandam naman sang LTO-6 sa mga padayon nga bagapakatiga. Kung why kay mo yung franchise na ipakita sa amon nga updated, so why kita mo, no? So we have to implement the law. Madumduman nga sa datos ng LTFRB-6, naglabot sa 77.2% sa mga PUJ ang nagpakonsolidate sa Western Visayas, tubtob sa deadline sang April 30. Jert, ginahanda na sa karon sang LTO-6 ang impounding site para sa mga madakpan nga koloro. Jert? Madamong ganyan salamat sa update. Kapuso Kim Salinas. Samtang pag-ulan na eksperyensyahan sa pila ka lugar sa Western Visayas subong nga adlaw, RDRRMC6 hugot nga ginamonitor ang posible epekto sa bagyo aghon sa riyon. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas.
Liwat naman niya nagtupang ulan sa pila ka mga lugar sa Western Visayas subong adlaw. Sunod sa Pag-asa 6, ang pag-ulan-ulan niya na-eksperyensya ng epekto ni Bagyong Aghon nga ginalauman mag-landfall sa Eastern Visayas buwas sa aga. Madubo man ang tsansa nga mag-landfall siya diri sa aton sa Western Visayas. Pero abi sa subong medyo affected na kita sa iyang mga galom. So expect gid na may may mga ma-experience na kita nga mga pagulan sa karon sa hapon kag karon sa gabi. Expected na hasta sa buwas. Sa forecast ng Pag-asa, mahina tubtob kasarangan nga ulan ang lauman buwas sa rehiyon nga may posibilidad makatugas ang pagbaha sa mga flood-prone area. Bangod sini, nakaalerto na ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa posibleng mga inepekto sa bagyo. Nakapagwa na sang mando sa mga local DRRM nga magsumiter sang disaster preparedness measures. Hugot man nga ginamonitor sang RDRRM6 ang mga landslide kag flood-prone areas kung sariin ginapaaligmat ang mga residente sa lugar. Monitor gid sa aton mga local DRRM councils kag kung kinahanglan sang aton nga mga evacuation himuon nila ini para nga wala kita sang casualty dito sa Western Visayas. Ginalauman sunod sa Pag-asa nga magasugod na ang La Niña season sa Hunyo, tubtob Agosto. Pulo, tubtob 13 naman ka mga bagyo ang inekspektar nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility halin Hunyo, tubtob Nobyembre. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga kapuso, partially damaged ang isa ka balay nga ginapaidalom sa renovation matapos masunog kaina sang aga. Manog alas 9 sang nag-ibwal ang kalayo sa second floor sang balay nga ginapanag-iyahan ni Attorney Von Lovell Bedona sa barangay Dungon Biharo, Iloilo City. Ang sunog ang naglawig sang ginabulubanta 30 minutos antes matapna sang nagresponder nga mga bumbero. Ginaimbestigaran pa kung ano ang gintunaan sang kalayo apang base sa inisyal nga deklarasyon sa tagiya, ang kahalitan sang sunog ang naglabot sa ginabulubanta 4 million pesos. Wala man nakahalit sa katupad ng mga balay ang kalayo. Ang naguna guro sa diri sa iyang insulator blank, kaya kinpensulan ko insulator mo. So, siway ka man niya kay ubos man mo, bilog na second floor, sino mo, tanan mga personal ko. Papusa Bacolod Chicken in Asal Festival 2024, magasugod na subong nga hapon. Apang grupo sa mga stall owners sa Manukan Country, hindi malipayon sa aktibidad bangod iga-demolish na ang ilaluga. Yaring balita nga itong gintutuka. Halin sa malaba nga pagsugba sa inasal nga manok, tubtob sa tinutuyo nga pag-level up sang naanda niya Chicken in Asal bilang global icon. Hiwaton ang Bacolod Chicken in Asal 2024, umpisa subong hapon, tubtob sa Domingo. Ang kapistahan ang nagapabakod sa posisyon sang Bacolod Chicken in Asal bilang cultural property sa Bacolod City. We wanted to elevate this in a more global perspective. This might be smaller if you compare it with our renowned Mascara Festival. We want this festival to be another platform in Bacolod City. Sa Lacson Tourism Strip, kag mga malls ipakita ang abilidad sa mga Bacolod noon sa pagluto kag paghatag sang twist sa sikat nga inasal sang syudad. Nagpatigay na sang road closures sa mga ginpaamtangan sang stage kag food fair areas sa nagkalain-lain na festival sites. Apang, sa tunga sang pagtibo sang Chicken in Asal, nagpautwas sang ila kasubo ang mga madugay na nga soul owner sa Manukan Country nga daw kaangay nga wala masapakan sa selebrasyon. Ang pamilya Velez nga isa sa mga nagsugod sa Manukan Country pinagi sa ila lolo nga si Banoy Velez sang 1946 ginahibit na lang kuno ang kaugot sa tunga sang kahiwatan. Sa Hunyo, ginapaabot na nga magsugod ang demolusyon sang Manukan Country. Pangasubo sa lolo biskan wala na sa samon. Wala nang manukan dito kasubo. Kasubo ang Chicken in Asal kasi wala man nag-join ang manukan. Subo mo, tikwa na lang manukan, hindi kami maubra karon, hindi kami daan ka ubra. Apang sunod sa LGU, kinahanglan mahangpan sa mga manok asal ang importansya sang ginasulong nga pagbago. Ilabi na sa pagpatinad sang kalimpyo kag drainage work sa lugar nga masami, nagabinaho kung magtaas ang tubig baha. Hindi man ta gusto sa daan. I-upgrade ta ang facilities, ang infrastructure nga ara dira para magiging mas attractive sa mga tourists in going there. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.
ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga konsumidor sa syudad ka probinsya sang Iloilo ginapanghandaan ang malawig nga power interruption sining weekend. Ini ang gintutukan ni John Sala. Kapuyo naman kuno sang panguyab si Manang Leonor buwas sa iyang mga kabataan bangod sa 12 oras nga power interruption sa uton. Okay lang kuno kung tani kun isa lang ka oras. Apang mag-uumpisa alas 5 sang aga tubtob alas 5 sang hapon. Apang wai si nanay bangod may diskarte nga himuon buwas. Para ma-enjoy mga kabataan. Tapos mabuhat kami labador na planamon. Isulod na namon ang mga bata sa labador. Kagdira na lang sila. Kung mapa-beach kami balaan, mainit man more pag itang init. Kung mapa-mall kami, wala mo kami kwarta. Magluwas sa banwa sa uton, apektado man ang Alimudjan, Gimbal, Igbaras, Leon, Miag-Aw, San Joaquin, San Miguel, Tigbawan kag Tubungan. Lakip man ang porsyon sang Maasin kag Pavia. Gani si Nanay Michelle, piliun na lang kuno nga maglagaw-lagaw sa mall. Magkadto lang sa mall just for half day. Then after, magpuli na lang kami sa hapon kag magluto-luto sa balay. Sa Domingo, May 26, 8 ka oras man ang power interruption sa pila ka bahin sa Barangay Nabitasan, Leganes, kag 6 ka oras naman sa pila ka porsyon sa banwa sang Santa Barbara, Iloilo. Ang power interruption ang kaangot sa maintenance activities sang Ileco 1. Nakadepende naman sa kuryente ang negosyo sang pamilya ni Nanay Marian nga mga pasalubong. Nalakip ang ila barangay nga Barangay West Timawa, Molo nga maka-eksperyensya sang 11 oras nga brownout sa Domingo. Magasugod nini alas 5 sa aga tubtob alas 4 sang hapon. Kabahin man sa mga apektado nga lugar ang Bugos nga Mega World Feeders 2, 4, 5 kag 6, Mandurriao Feeder 2 kag 3, Molo Feeder 5, Mobile Feeder 1 kag Diversion Feeder 2 kag 4. Kag mga porsyon sang Mandurriao Feeder 1, Molo Feeders 2, 3 kag 4, Diversion Feeders 1 kag 3, kag La Paz Feeder 2. Maintenance activity man ang kabangdanan sang brownout. Hindi gid mainit mo daw ginatutdan ka. Dili lang kami diyan na mo na pungko na kami di sa gwao. Ang magpangin-angin sa magapon. Samtang sa Domingo, May 26, 6 ka oras naman ang power interruption nga magaluntad sa porsyon sang Burgos Feeder 3 sa Barangay Granada, Bacolod City. Sa probinsya sa Aklan naman, 8 ka oras ang brownout buwas sa pila ka mga lugar sa poblasyon Kalibo. Samtang 9 ka oras naman sa pila ka mga bahin sang banwa sang New Washington sa Domingo. Pod kay Hans Tischerto, John Sala, Buana, Western Visayas. Mapuso sa probinsya sa Negros Occidental naman, isang kabeso na patay, samtang 3 pinason sa natabong pagpangbuno kag pagpanglabo sa Barangay 4, Silay City. Sunod sa Silay City Police, nagpadulong sa Day Ronald Bautista, 31 anyos. Kaupo na nga may sininga si Seron Bautista, 55 anyos, sa balay sa suspect nga si alias June, 39 anyos, agud kung tani istoryahan ang konflikto sa Tuanila. Bango sa hindi pag-insindihan ay ginbono ni alias June si Ronald nga naigo sa tiyan. Nagtambag si Ciceron apang ginbuno man ini sa tiyan kaya itunaan sang iyak kamatayon. Gamit ang espading, ginlabo ni Ronald ang suspect nga naigo sa nalulang butkon. Nagpatunga man si alias Andrew, 25 anyos rason nga naigo man siya sa espading sa kamot. Parayon pa nga ginabulong ang suspect sa ospital kag napasakada sang kaso nga homicide kag frustrated homicide. Wala niya na ng utod, yagin tugon niya. Nga madakpan kami kung utdo niya kami, utda niya liog. Ginkadto ko to sa, kay pamangkotong ko sa Blatanik. Sa nga nagdako ay kami tingog. Naguno sa din sa una ka sundan niya. Imbis nga masitol, nagbaisay sila. Ginbuno lang ni sa gulpi ni Meljo, no? Nakita sa tatay ni Ronald, gintambagan niya. And after sa pagtambagin, buno man siya tayo ni Meljo, no? Pagkakita ni Meljo niya, ginbuno man si tatay, ginlabo yaman si Meljon. Preso sa National Bureau of Investigation 6 Jail Facility ang babae nga gindakop sang NBI sa ginkasang entrapment operation sa Molo, Iloilo City. Ginkilala ang suspect kay alias Ann, 23 anyos, ng New Lucena, Iloilo. Sa investigasyon sang NBI 6, nagpasalig ang suspect nga pasudlon sa obra ang bata sang biktima nga isa ka taxi driver. Graduating sa isa ka maritime school ang bata sang biktima. Pero makatigayon lang kuno ini nga maka-obra ko na makahatag sa dakong kandidat ng biktima tungod konektado kuno ang suspect sa isa ka maritime company. Naglabot sa 75,000 pesos ang ginademand ng suspect pero 25,000 pesos lang ang nahatag sa biktima. Nagkilalahay ang duha sang nanging pasahero sang taxi driver ang suspect nga unang nagpakilala nga recruiter.
Sa dalayon nila nga transaksyon, nagduda ang tagreklamo gani nag-report ini sa NBI. Sa Department of Migrant Workers, magkaroon kami sa area to, nag-query, and then nag-issue sa certification yung si Jubilian Amorin, not licensed or authorized by the department to recruit workers for overseas employment. Mga kapuso, subong nga nagsugod na ang pag-ulan, ginapahalong sa Department of Health ang publiko sa posible mag-auso nga mga balatian pareho sang daw trangkaso nga mga sintomas. Sang nakaligad nga inadlaw naka-record pagid sang gamay nga pagsaka sa kaso sang COVID-19. Ini ang gintutukan ni Julius Bilacaol. Nagabulos-bulos na naman ang kainit kag katugnaw subong. Samtang kasubong nga nagatransisyon ang tig-ilinit kag tigululan. Wild weather bala? Kasubong nga wildman ang mga pamalatian nga posible mag-uso sa mga masunod nga inadlaw, labi na kung tigululan na gid. W para sa waterborne diseases o kon mga balatian nga pwede makuha sa pag-inom sang kontaminado nga tubig bangod sa pagbaha. I para sa influenza-like o kon daw trangkaso nga mga sintomas, pareho sang ubo, sipon, kag pagpalanagit sang lawas. Bakit dumadami ang nagsisipon, nagsusore throat? Maaaring dahil yan sa pagbago ng panahon ng ating lalamunan, naninibago sila dun sa tubig sa hangin. Nai-irritate yung lining ng ating mga lalamunan at ilong. Hindi man pagkalimtan ng L o kon leptospirosis tungod sa pagbaha, kag ang D, dengue, kag iban pang balatian nga dalas ang lamok, pareho sang Zika kag chikungunya. Pag medyo malamig, maraming tubig, kung saan namumugad itong mga lamok, talagang tumataas ang dengue. Magluwas sa wild diseases, ginabantayan man ang nagataas nga kaso sang COVID-19. Bangod posible naghina na ang epekto sang COVID-19 vaccine sang pandemya. Ini man ang ginalantaw nga kabangdanan sang Ministry of Health sang Singapore sa gulpi nga pagsaka sang kaso dito. Gani liwat nga ginpabaskog ang ila pagpangbakuna. May mga reformulated vaccines na, mga updated COVID vaccines, kaya lang hindi available yan dito sa Pilipinas. Talagang mag-ingat tayo at magmatsyag sa mga sintomas natin dahil pwede tayo mag-severe, especially doon sa mga matatanda, even if you are vaccinated. Bangod magabisita liwat si Presidente Marcos, ginpanugyanan siya ni Health Secretary Ted Herbosa nga maghalong sa mga lugar nga madamos ang tawo. Sa Pilipinas naman, may anunsyo sang Lunes ang Makati Medical Center kaangod sa dugang nga COVID-19 beds bangod sa gamay nga pagsaka sang mga kaso sang COVID. Apisar malayo kuno ini sa numero sa tion sang pandemya. Sa bugos nga pungsod, manubo ang hospital utilization rate suno sa Health Department pero ginapahalong ang mga vulnerable o kon ang mga tigulang kag may mga maluba nga mga masakit. No requirement for border control, no requirement for mandatory masks, no requirement for additional vaccination. But we're monitoring the cases. Julius Bilacaol, 1. Western Visayas. O lagaw ta mga kapuso sa Negros Occidental, nakapili na bala kamo sang lagawan this weekend. Magpadulong na sa matahog nga syudad sang Escalante, Negros Occidental kag makisadya sa selebrasyon sang ila 26 man Lambus Festival. Hibalon ta ang manggarang nga industriya sang pagpangisda sa among syudad. Siyempre, mas mangin special ang kabisahan kaupod Sunday Kapuso Stars Leon Valentin, Jake Vargas, kag my guardian alien cast Josh Ford, kag Christian Antolin sa atong Kapuso Fiesta. Kita na kita buwas 7 p.m. sa Escalante City Public Plaza. Kita-kits mga Kapuso! Magkikita-kita po tayo sa Kapuso Fiesta sa Man Lambus Festival sa May 25, 7 p.m. sa Escalante Huyan, Negros Occidental. Hello mga gwapo kagwapa dira sa Negros Occidental. Magkita-kita po tayo sa Kapuso Fiesta sa Man Lambus Festival. See you mga Kapuso! Arestado ang magkahagugma nga sanday alias Yanyan kag alias Joy matapos makuhaan sang 35 gramos nga suspected shabu nga nagabalor sang ginabulubanta 238,000 pesos. Ginpatigayon ang operasyon sa Barangay Seminaryo, Haro. Nakapalagyo naman ang amay ni alias Yanyan nga kaupod sa mga subject. Samtang dakopman ang mag-utod nga ginakabig high value individuals sa buy-bust operation sa Barangay San Isidro, Haro, Iloilo City. Ginkilala ang mga subject kanday alias Puti kag alias Toto. Nakuha sa mga ini ang suspected shabu nga nagabugat sang 65 grams kag nagabalor sang 442,000 pesos. Natugayan kita sir kay nagasaylo-saylo sila sa area kag may pantani sila nga mga
tao nga ginagamit sa pagpaligya sa illegal nga droga. Mga puso, nagabaskog ang Bagyo Aghon samtang padayon yung nahulag sa sulod sa Park and Philippine Area of Responsibility. Ulihin rin siplatan ng sentro sa Bagyo Aghon sa kalayon nga 135 kilometers east-northeast sa Hinatuan, Surigao del Sur. Base sa 2 p.m. bulletin sa Pag-asa, signal number 1 sa pinakabahid ng Bicol Region, pinakabahid sa Samar, Leyte Provinces, pati man sa may Caraga Region. Sa latest forecast track, ginalauman nga padayon ini nga magahulag pa west-northwest ukod northwestward sa mga masunod nga oras samtang nagapalapit sa Western Visayas ukod sa Eastern Visayas. Kung sa diin, ini posible nga maglandfall. Samtang nagahulag sa sulod sang par, nagabaskog pa ang bagyo kang posible nga maglabot sa tropical storm o kung typhoon category. Sa datos ng Metro Weather, bango sa Bagyo Aghon, lauman ang maulanang ng tiyempo sa Aklan, Capiz, Iloilo, Antique, Guimaras, kag Negros Provinces. Mabaskog ang ulan sa pinakalugar gani mga inalerto sa pagbaha o kundi gani sa landslide. May chance naman sang ulan sa ibang pangabahin sang Pilipinas, ilabi na sa Bicol Region kag Mindanao nga nakabatsyag sang epekto sang Bagyo Aghon. Siyam katawo ang napatay matapos marumpag ang stage sa isa ka election campaign rally sa Mexico. 70 man katawo ang naospital matapos ginwasak sa mabaskog nga hangin ang dako nga stage sa rally sang Citizens Movement Party sa Pedro Garza Garcia City sa Nueva Leon State sa among nga pungsod. Sa video nga kuha sa lugar, makita ang pagkatumba sang stage sa direksyon sa mga tumalambong nga nagresulta sa pagpanik sa mga ini. 150 ka mga pagkabutang ni Princess Diana kagiban pa nga mga katapos ang royal family ang natala ng iga-auction sa Los Angeles, California sa Hunyo 27. Ginatawag nga Princess Diana's Elegance and the Royal Collection, ini ang makabig pinakadakong auction magluwa sa isa ginpatigayon mismo sang anay Princess of Wales sang buhi pa ini sang 1997. Lakip sa mga iga-auction ang gown nga ginsoksok ni Princess Diana sa premiere sang Phantom of the Opera sang 1986 nga ginalauman magabili sang 200,000 tubtob $400,000 US. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Binil din ni Blazers handong nga maka-3-peat sa NCAA Season 99 Women's Volleyball Finals. Nakatutok Julius Bilacao. Halin sa Season 97, wala pa nakaagi pierde bisan isa lang kahampang ang Benilde Lady Blazers. Kag ining malawig nga winning streak ang nagbunga sang duha ka kampyonato. Subong nga final sang Season 99, wala pa sang nakautod sang ila streak. Ginlutos nila sang Domingo sa Finals Game 1 sang NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament, ang Letran Lady Knights. Sa siningation, nagahilapit na sila sa ila ikatlo nga sunod-sunod nga NCAA Championship. Apang para sa ila, may pwede pa kayuhon sa ila hampang. Struggle would be yung first set. Dumikit naman ng first set. Jitters probably, pero marami kaming napulot dun sa first set. We will watch and we will discuss details. We will do corrections. Aban si katama ang Lady Blazers sa championship experience batok sa Lady Knights nga madugay man antes nakabalik sa finals. Pero wala Manila, ginabaliwala ang ilang kasumpong. Kasi pag-play ng championship, iba na to so back to zero. So sa game 2, gagawin pa din namin yung mas best pa para wala ng game. Bantayan ang Game 2 sang NCAA Season 99 Indoor Volleyball Finals sa Domingo. Sumugod alas 12 sa Odto, live sa GTV. Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Mga kapuso, sulod sa top 10 sa 2024 Licensure Examination for Teachers Secondary Level ang graduates ng West Visayas State University sa La Paz, Iloilo City. Pang napulo nga pwesto si Angelica Asunada nga nakatigayon sang 90.8% nga board rating. Sa elementary level, nakasulod man sa pang-siyam nga pwesto sanday Jeterine Bailes ng Central Philippine University kag K. Ann Golmaticos ng WVSU La Paz
nga lunsay nakatigayon sang 90.8% board rating. Nagpangaduha naman sa top performing school sa elementary level nga may 100 to 299 examinees nga kategorya ang WVSU La Paz. Pangatlo ini sa sekundarya sa amuman nga kategorya. Samtang naging top performing school naman ang Iloilo Science and Technology University sa Iloilo City sa elementary level nga may 50 to 99 examinees. Nagapangadua diri ang Carlos Hilado Memorial State University sa Talisay City, Negros Occidental. Padayon pa ginatumod sa Kalinog Police ang riding in tandem suspect nga nagtiro patay sa caretaker sang duta sa barangay Libot, Kalinog, Iloilo nga si Joseph Sonza. Suno sa kapulisan, positibo sila nga natigayon nga madakpan ang suspect bago nakita ang itsura sa isa sa ila apisar naka-helmet. Samtang wala naman sang tabo na itsura sang isa. Madumduman nga patal nga pila sa ulot tiyan kag babang na angkon sang biktima. Hindi pa matumod sang kapulisan ang motibo sa krimen. Duha ka mga balay sa barangay Santo Domingo, Arevalo ang nasunog kaina sang kagahon. Sa inisyal nga investigasyon sang BFP, nag-umpisang kalayo sa balay ni Maria Herce Panes ang naglapta sa balay sang Kasilingan nga si Rodolfo Barona. Ginahibalo pa sang BFP ang ginalinan sang kalayo apang posible palyado nga linya sang kuryente ang kausa sang sunog. Ginkumpirma sa militar nga isa sa ginapatian NPA ang napatay sa engkwentro sa barangay Cambayubo, Calatrava, Negros Occidental, Miyerkules sang hapon. Suno sa 79th IV, hindi magdubo sa 7 ka rebelde ang naengkwentro sa militar kag kapulisan. Magluwas sa napatay, may mga armas pa nga na-recover sa encounter site nga ginapanagyahan sang rebelde nga grupo. Nagtakop ang month-long celebration sa Manggahan Festival 2024 sa Miyerkules, Mayo 22. Pinagi sa grande nga street dancing sa mayor nga mga dalanon sa Banwa sang Hordan. Halin sa parada, diretso na ang anong tanan ka mga tribo sa main events area kung sa diin, isa-isa sila nga nagpasundayag sang dance presentation. Suksok ang madinuagon nga costumes nga nagasimbolo sa ilatag sa Kabanwa. Sa ulihi, gindeklara nga champion sa Street Dance Competition 2024 ang San Lorenzo. Manog Bulante sang Hordan ang first runner-up, kag second runner-up naman ang Serum Ati Community. Sa amuman nga adlaw, ginselebrar ang ika-32 nga anibersaryo sang probinsya sang Guimaras kung sa diin, gindumdum ang ginakabig nga amay sang probinsya nga si former congressman kag Governor Catalino Gallego Nava. Aton ginadumdum ang aton mga opisyales, lideres kag mga katigulangan nga ginapangunahan sang anay gobernador kag kongresista Dr. Catalino Gallego Nava nga nagduso sang krusada para isinggit ang aton handom bilang pumuluyo nga may kaugalingon nga probinsya kag pagdumalahan. Ang tanan nga ini kabulik nyo, dako man kung gamay, pariririho lang kay ini nag-contribute sa kadalagan naton sa subong nga tuig na paghiwat sa Manggahan Festival. Pumuluyo sa Guimaras, madamo nga salamat sa tanan nga bisita namon. Madamo nga salamat sa pag-ugyon ninyo. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, nagsubong man sa aton mga kapuso abroad, madamong inisalamat sa pagtutok. Ako sa Eden Priatos, happy weekend! Kapuso, mag-isa kita kakibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.